Ang tema po natin ngayong gabi ay mga mamamayan at tagapagtanggol ng karapatang pantao nakikiisa sa panawagan ng United Nations Special Rapporteur na buwagin ng NTF-ELCAC. Ang konteksto po ay matapos ang halos 2 linggong opisyal na pagbisita sa Pilipinas ng United Nations Special Rapporteur na si Iron Khan, ay naglabas siya ng pahayag at nirekomenda niya ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on NTF-ELCA. Nagpahayag si Khan ng pagkabahala tungkol sa mga reklamong red tagging na natanggap niya mula sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mga makataong manggagawa, guro, kabataan, pari, manggagawang pangkalusugan, mga katutubong pinuno, mga opisyal, aktivista at gayon din sa isang nakakulong na mamamahayag. Ayon kay Khan, tutugunan ng abolisyon ang mga kritikal na nagtutulak ng red tagging at magbibigay daan ito para sa isang mas inklusibong plataporma para sa pagkakaroon ng kapayapaan na may partisipasyon ng mga tagapamayapa at mga komunidad bilang isang tunay na pagkakaroon ng kapayapaan ng buong bansa. Inirekomenda din niya na maglabas na ang Administrasyong Marcos ng malinaw na patakaran sa pamamagitan ng executive order para sa pigilan ng red tagging lalo na sa mga opisyal ng gobyerno at disiplinahin ang mga lumalabag sa patakarang iyon. Nananawagan din siya na pabilisin ang pagpapasa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa mga human rights defenders. Dapat aniyang bigyang aksyon ang mga isyung tungkol sa rights of freedom, opinion, expression at iba pa. Mahigpit itong sinuportahan ng mga iba't ibang progresibong organisasyon gaya ng Karapatan, NUGPO at Makabayang Black, Migrante International at iba pa. Okay. Kaya po nang nabanggit po namin, no? Kaya po nabanggit po natin, nakasama po natin si Kap Egay Bonson. Welcome Kap Egay. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Talakayan. Ganyan po, papakilala natin po yung ating pangunahin. Tayo po ay malaking pasalamat at napagbigyan po tayo ng pagkakataon makakanayan natin si ang House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative. Walang iba po si Congresswoman Alin Brosas. Welcome po, Congresswoman. Magandang umaga po dyan. Hello, hello. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat. Good evening. Tapos magandang umaga po dito sa Pilipinas. Okay. Si Kapega naman, baka gusto mo mati muna sa ating Hindi. Hindi kasi nung inano sa akin ni Kap Edo na yan nga yung magiging topic yung tungkol dun sa pronouncement ni Khan. At sabi nga imbitahin natin sina Kong Brosas na-excite ako. Sabi ko gusto kong sumama sa talakayan dahil magandang pag-usapan niya talaga. Ika nga matalakay makita ng mga kababayan natin kung ano yung kahalagahan ng pagbubuwag nito. Ano yung matatamo natin pag nawala itong NTF-ELCAC tsaka yung particular na yung anti-terror law ng terror law mismo ng estado. Okay, maraming salamat. Kap, sige, umpisahan na po natin. So, para po kay Congresswoman, no? Bilang isa pong Congresswoman, maaari po ba kayo mapagbigay na inyong maikling pananaw sa kasalukuyang sitwasyon ng kalagayan ng karapatan ng pantao sa ating bansa at patuloy po ba nagaganap ang red tagging? Well, medyo matindi pa rin naman at mahirap pa rin ang kalagayan ng ating bansa overall. Alam naman po natin yung sitwasyon, lalong-lalo na yung mga mahihirap nating mamamayan hanggang ngayon nagpapatuloy ang pagsasamantala at pag-aambuso sa kanila. So, hindi rin namang malayo na isipin na hanggang ngayon merong red tagging at merong nananatili yung mga terror tagging. In fact, recently yung SMNI kasi nagpapatuloy siya sa iba't ibang platforms katulad ng Facebook, YouTube, etc. Marami pa ring trollers, no? So nagpapatuloy pa rin yung tinatawag na red tagging at terror tagging sa ating bansa. So hindi siya kaagad-agad mawawala. Tapos dahil nga doon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or yung NTF-ELCAC, hanggat nandyan yan at yung Executive Order number 70 at hanggang nakapapanatili yung anti-terror law, no?
napakarami pa rin kababaihan ang makakaranas ng karahasan at yung mga mamamayan natin masasampahan pa rin siya ng mga gawa-gawang kaso at maaakusahan pa rin siya no ng pagrerebelde. So in fact ang pinaka ano tawag dito, isa sa pinaka pwedeng point natin na nananatili yung ganitong mga policies, mapanupil na policies, ay yung mataas pa rin yung data natin ng political prisoners ng mga kababaihan. In fact, we have 162 women political prisoners right now, no? So hangga't ganon yung kalagayan, tapos may mga so far no, nabawasan yung mga extrajudicial killings, pero may mga namamatay pa rin sa war on drugs, meron pa rin may mga nababalitaan pa rin tayo ng mga pagdukot, lalong-lalo na sa mga aktivista. Ganyan po ang kalagayan ng ating karapatang pantao sa kasalukuyan. Maraming salamat po, Congresswoman. Sa iyo pong pananaw, mayroon na nga po bang positibong hakbang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa usapin sa karapatang pantao kaya napahintulutan na makapunta sa ating bansa si UN Special Rapporteur Irene Khan, at ano po ang iyong opinions kaugnay dito? Well, sa positibo, no, talaga namang positibo, no, yung pagpapahintulot talaga na makapunta si Special Rapporteur Irene Khan dito sa ating bansa. Pati yung pagbubukas ng posibilidad na pagpapatuloy ng peace talks. Those are the 2 points siguro, no? Kasi nung sinimulan na actually yung pagmuni-muni na pumasok muli sa ICC, papuntahin dito ang mga special rapporteur, that's very good indication na nagbubukas ang bansa para makita talaga ang tunay na kalagayan no ng Pilipinas. Kaya isa po 'yon sa mga pwede natin sabihin na positive, no? Pero hangga't hindi nga binabasura yung mga polisiya on the ground, hanggang merong terror designation, merong mga ganyan, ano, parang may sword of Damocles doon sa mga mamamayan natin. In fact, hanggang ngayon, may kaso pa rin ang Gabriela Women's Party sa COMELEC na gawa ng reklamo ng NTF-ELCAC. So, lahat yan nakahang, no? Hanggat hindi yung mga policies talaga tinutumbok na tanggalin. Halimbawa, kahit yung anti-terror law, bagamat nagbigay na no, ng mga pahayag ang justice natin, ang judiciary, hindi pa rin nawawala at nagpapatuloy pa rin ang draconian na batas na yan. So hindi talaga unlad ang human rights situation sa bansa kung ganun pa rin yung mga policies. So you walk the talk. Ganun, ano? Maganda, positive yung yung sa pagpasok ng mga senior ng mga special rapporteur, tapos ang mga UN mechanism ay nakakapasok dito sa ating bansa. But then yung mga policies, you have to do something about it. 'Di ba? Ganun yung para magbukas talaga siya ng sinasabi na maniwala tayo na medyo aayos yung karapatang pantao sa ating bansa. Okay, baka Kap Egan, baka may gusto kang itanong kay Congresswoman? Okay. Ma'am, kasi nabanggit nyo kanina yung SMNI kasi talagang pag ako'y nanonood ng SMNI, talagang hindi ko naiwasang uminit ang ulo ko. Dahil, hindi kasi yung gusto ko lang yung puntuin, kasi di ba recently, 2 days ago yata, nagkaroon ng mainit na bangayan si Senator Tulfo tsaka si Secretary Galvez about dun sa tawag dito mga surrenderies, no, na parang pinagkakitaan ng direktang talagang direktang sinabi ni Tulfo, ni Senator Tulfo, na may kumikita sa ganung no. Tapos siyempre, pinanood ko yung version ni Celis sa SMNI. Siyempre, to the rescue siya kay Galvez na wag daw masyadong mag-akusa ng walang batayan. Parang ang niya parang hindi niya ginagawa na kung mag-red tag siya ganun na lang na walang batayan tapos magsasalita siya ganun. Ang tanong po,
Wala po bang pinagkaiba yung ano ni Senator Tulfo? Kasi alam naman natin ang NTF-ELCAC, malaki din ang pondo ng inano niya sa mga fake surrenderies na na pinagkakakitaan nila. Ano po yung masasabi niyo doon, ma'am? Yes, so in fact, kaya talaga parang may fuel ang NTF-ELCAC because meron talaga yung pondo. As of last, 'di ba, kung maaalala ninyo, nung panahon ng Duterte administration, we kept on asking, no, natanggalin sa particularly sa General Appropriations Act yung pondo ng NTF-ELCAC, which is 10 billion at that time, na patuloy, paulit-ulit na hinihingi ng NTF-ELCAC. Kaya hindi naman katakataka na merong mga ganyan. Kaya may mga usapin ng mga fake surrenderies, rebel returnees daw. Kasi sila ay binibigyan binibigyan ng mga ayuda, binibigyan ng kung ano-ano, pinangangakuan ng kung ano-ano para sabihin na sila ay sumuko kahit hindi totoo na sila ay rebelde. So sa ngalan nga, kaya actually mainit talagang issue yan, usapin na yan. Dahil may budget yan, magpapatuloy yan. Even ngayon, sa 2024 General Appropriations Act, meron pa rin yan. In fact, meron yan sa unappropriated, unprogrammed appropriations, at saka meron din sa regular na item sa GAA yung NTF-ELCAC. Kaya nangangamba tayo na yan talaga gagamitin at ipagpapatuloy yung mga paglabag sa karapatang pantao. Kaya parang yung sinasabi na pagtatalo kaugnay dyan, ano lang yun binunga yun, no? Na may problema talaga tayo dun sa polisiya na yon. At in fact, nagpapatunay na dapat i-abolish yung NTF-ELCAC kasi siya talaga yung nagpapatahimik, no? Nagkakaroon ng chilling effect sa mga tao because of that. Tapos binabaluktot ng SMNI yon to the point na lahat ng kasinungalingan, lahat ng mga kinakarga nila doon, 'di ba? Sa pamamagitan ng machinery or makinarya na 'yan. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng mga pagsasabi, pag-akusa ng walang ebidensya, walang due process, etc. Kinakarga nila diyan. Fake news peddling, 'di ba? Yan yung mga kumakalat Walang vetting na balita, mga ganyan. Tapos grabe ang mga salita, mga accusations doon sa mga tao. Yan. Kaya dapat maganda yung moves ng Kamara ngayon kasi nung dinidinig yung SMNI news at saka terror tagging niya, lumalabas na kailangan talagang may pangangailangan na i-revoke yung kanilang franchise at talagang limitahan ng NTC yung kanilang mga sinasabi on air. Kung hindi, dahil sila yung may malaking makinarya, sila ang may pera, sila ang merong ang mangyayari talaga, resources, ang mangyayari talaga kakalat at kakalat itong mga fake news na ito, mga red tagging na ito, mga terror tagging na ito. Kaya kailangan din labanan ito ng mamamayan. Kailangan ang mga mamamayan natin maging mulat doon sa ginagawa na machinery. Pagbaklas dito sa machinery, mulat na labanan, alisin, tanggalin yung mga ganong mga hindi fake news or mga balita na alam natin na makasisira sa ating bayan. Ma'am, nabanggit niyo naman po yung SMNI. Pwede niyo po ba kami bigyan ng updates tungkol sa kung ano na yung tinatakbo sa revocation ng franchise nila? Kailan po ba mare-revoke? Well, supposedly ito ay suspension na 'di ba? Na-suspend na ng NTC. 30-day suspension tapos nag-indefinite suspension ngayon. So ibig sabihin hindi talaga siya dapat umere, pero apparently umeere pa rin siya. Nagkakaroon siya ng iba't ibang platform sa pamamagitan ng social media accounts. So ang nangyari, may mga violations din kasi dapat hindi talaga total walang pag-ere. Kung hindi, kumakalat pa rin 'yun, dami pang reach o naaabot.
So ito yung ginagamit actually ng mga Duterte para makapagsalita, no, sa mga tao, makapambaluktot ng mga issue at magsabi ng kanilang mga kung ano-anong mga ibinabalita, no. So yun yung ang inaabot niya ngayon, di nakapag first hearing na for the revocation, pero this is about ilan ng hearing to pangatlo na yata, pang-apat na hearing total sa SMNI. So we are hoping na magkaroon ng positibo na balita tayo sa revocation nito by the next hearing sana, no, para magkaroon ng resolution kung saan ito ay pagtibayin na ng Kamara na matanggal sa ere talaga totally, no. Hindi lang actually ang request natin, hindi lang talaga yung franchise. Our request talaga pati yung no, pati yung mga umeere sa social media platforms if possible. Kasi pwede naman yun di ba? They can the MTRCB or the NTC can actually write ang Meta, ang Google, 'di ba? Para sabihin na may mga violations itong mga ito at hindi dapat ipalabas. Okay. Salamat po, Congresswoman. Napanood po natin yung press conference ni Irene Can, no? Napanood po natin na sinabi sa po doon na at medyo malalim yung pagkakasabi niya na doon sa pahayag niya na para matugunan yung mandato nila, kailangan daw po yung isang fundamental at sustenibleng reforma. Ano po kaya itong binabanggit at yung magpapatuloy nito, no, sa reforma na ito? Ano po kaya ang sa paliwanag niyo po, maaari po yung paliwanag ano po kaya ang tinutukoy ni UN Special Rapporteur Irene Can dito? Well, basically, we have deep-seated problems talaga di ba, sa Pilipinas. Kailangan natin ng socio-economic reforms. Matindi ang kahirapan natin. Sa kasalukuyan, yung priority legislation ng administrasyon kontra mamamayan, kontra mahihirap. Gusto nilang charter change. Ayaw natin yon, di ba? Pabor ito sa mga dayuhan, mga malalaking negosyante. Kailangan talaga ng socio-economic reforms para sa mahihirap tulad ng tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, i-align ito no sa mga kailangan talaga ng ating bansa. Siguro yun yung sinasabi niya na fundamental and sustainable reforms na kailangan ng bansa. Okay, maraming salamat po. Egay, meron ka pa bang gustong itanong? Babalik tayo dun sa mamaya na lang. Ito na yung matinding tanong ka. Tutumbukin na yung Ano po kaya ang epekto ng rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Can na i-abolish ang MTF-ELCAC? May posibilidad po ba na sundin ito ng kasalukuyang administrasyon? At kung sakaling sundin po ito ng administrasyon at mawawala na po ba kaya ang dread tagging? Yan tricky question. We remain hopeful that the Marcos administration will abolish the NTF-ELCAC, no? I-abolish talaga in its entirety. Kasi siya talaga yung ginagamit Tapos yung Executive Order number 70, yun yung nagbibigay talaga, yung policy na yun nagbibigay sa kanila. At kailangan na talaga nila baguhin yung National Security Council, no? Na formation or policies na nilalagay nila doon kasi hindi siya talaga effective. Kailangan paingayin natin ito, no? Kailangan sabihin natin sa lahat ng mga platforms ito. Hindi sapat yung anunsyo nung nakaraan na baguhin lang ang pangalan nung NTF-ELCAC, no? Kasi binago daw nila na National Task Force on Unity, Peace and Development. Pero yung sa esensya, dapat ibasura. Kasi kahit anong forma na pagsupil sa mamamayan, dapat ibasura Kung ganun din lang, makapanlilin lang, dapat yon tanggalin yung ganong structure. Hindi naman nakailangan yon. Tapos, kung dun sa question ng mawawala ang red tagging, alam naman natin na kahit mawala yung mga NTF-ELCAC, lahat yung mga structures na yan, dahil hanggat hindi kinikilala ng gobyerno ang mga batayang karapatan ng mamamayan, patuloy lamang itong gagawa ng iba't ibang klase ng polisiya na maaaring busalan ang mga progresibong individual, no? Yung mga aktivista, yung mga
nasa oposisyon, yung lumalaban para sa ating bayan, 'di ba? Ganyan yung mangyayari. So, kasi yung red tagging hindi naman siya ngayon lang kahit dati naman. Ang bago lang, lalo na sa Duterte administration, pinalala niya talaga kasi ang kanyang ginawa ay terror tagging na maling-mali, na talagang grabe, no? Sobra yung ginawa na inihalin tulad sa terror tagging yung lahat. So ngayon, malala yung ganon. Kaya sinasabi natin, yan talaga yung dapat tanggalin. Yung red tagging, terror tagging. Okay. Maraming salamat po. Yung follow-up question nyo, nabanggit nyo na po yung no, yung tungkol sa parang papalitan nila ang pangalan, nabanggit nyo na po yun. Ang po doon, igit doon yung budget kasi nila, yun ang mawala din. Yun ang magiging sa no. Sige po. Sa Oo, may hindi, sige yung po, CAP kasi, tingin. yung sa di ba, sa NTFL CAC, ma'am, yan kumbaga parang yung gusto nilang palabasin, parang redundancy na ng, halimbawa, ng LGU, ng DPWH, kasi ang front nila, bigyan sila ng pondo para magkaroon ng mga proyekto sa mga sa mga red areas para daw mawala ang mga rebelde, gano'n. Di ba trabaho ng local government siya, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hindi naman nila trabaho 'yun. Bakit nila? So, hindi talagang maliwanag na humingi sila ng pondo para makakurakot, tulad ng naka-expose ngayon sa para yung tulad na naka-expose ngayon, dahil babalik ako yung sinabi ni Tulfo kanina, yung nung isang araw na sabi niya, sa out of 26,000 na surrenderies, is 4,000 lang yung baril na naibalik. Ang per returnee is 100,000 pesos. So we're talking of 2.6 billion pesos doon. So ang laki ng discrepancy. So the same thing sa NTFL CAC. So talagang maliwanag na kumikita yung mga general. Kumikita yung mga kaya gustong-gusto nila yan para may source of income sila. Ano po sa tingin niyo, Yes. ma'am? Mm. Yes, ang tawag po namin dyan pork barrel ng mga generals. Ah. Kasi nakita na po natin yan nung una pa lang, nung pinasok yung 10 billion talaga na pondo, no? Nung dati, no, sa DBM, nung tinatanong natin, at hindi maipaliwanag sa atin kung bakit may pangangailangan dyan, gayong sabi nga natin, redundant nga talaga siya. Basically, kung gusto mo talagang tugunan yung problema ng bansa, dapat itemized lahat, no? Hindi yung merong parang may nakasabit na ganun, na parang ito particular sa ganyan ay ganito. Tapos equitable, 'di ba? Sabi nga natin equitable dapat yung bibigay sa iba't ibang mga rehiyon, dahil may mga rehiyon talaga na hirap na hirap yung kanilang mga lugar, hindi nga napupuntahan, hindi nga naaasikaso ng pamahalaan. So talagang ganun yung mangyayari. Pero etong NTFL CAC talaga, well-oiled siya no? Kaya ganun yung may pondo siya, at yung pondo na yon talagang source of corruption talaga siya. So hanggang ngayon, even sa pag-audit, may mga question talaga dyan. Sabi nga kanina, yung kung ilan yung binibigay, even sa sa ayuda may mga questions diyan Halimbawa, 'di ba, may mga programs dapat ng pagbibigay ng financial assistance at kung ano-ano pa, hindi na natin alam kung anong nangyayari doon sa likod noon, lalong dapat i-audit, lalong dapat pagbantayan, lalong dapat pagsikapan na alamin kung ano yung nangyari doon. Kaya ang tamang panawagan talaga ay i-abolish, kasi pwede namang ilaan ito talaga sa mga basic na pangangailangan o batayang pangangailangan ng ating mga mamayan as ayuda, no? Talagang pantulong sa ating mga mamamayan. Yung po pala yung magiging epekto ng recommendation. Pag na-abolish yung NTFL CAC, yung 10 billion pondo magiging ayuda sa mga mayang Pilipino. Diba? Ilang na classroom yon? Ilang classroom, ilang textbook.
Kaya sana nga po ma-abolish na. Ganito po ma'am, paano naman po kung sakaling hindi ito sundin ng sa lokal administrasyon? Ano po kaya ang pwedeng pamamaraan na gawin ng mamamayang Pilipino kung sakaling hindi po ito sundin? Pwede po bang yung mga human rights defenders at saka yung mga men ay magkaroon po, idulog ito sa korte or di kaya sa international court dahil ito naman is nakita na ng UN na may ganito siyang pagtingin sa rekomendasyon. So may batayan diba, para gawin ito or sa gawa ng petition ang mga mamayan na sundin yung rekomendasyon na ni UN Special Rapporteur Irene Kang. Ano po sa tingin niyo po, Congresswoman? Yes, lahat ng mekanismo, lahat ng pamamaraan na pwede natin gawin, dapat dulugan natin, sa kasalukuyan may mga petisyon tayo na inihain sa Korte Suprema hinggil sa pagbabasura ng anti-terror law. Pero hindi nila ito binasura, 'di ba? In fact, ang ginawa nila, naglagay lang sila, sabi nila, ng safeguards. But draconian nga yung batas. Kaya sabi nga natin, may mga batas talaga na dapat tanggalin mo kasi masyado siyang mapang-abuso, mapagsamantala sa mamamayan, hindi nararapat, gano'n. Kaya hindi natin inaasahan na basta-basta lamang ibibigay ito ng gobyerno na kahilingan ng mamamayan. Kailangan talaga ito ay magkaroon ng concerted effort, actions at kung ano-ano pa ng mamamayan mismo. Kaya dapat mas lalo pang paingayin yung issue na ito. Himukin talaga ang gobyerno na sundin ang rekomendasyon ng United Nations ng mga special rapporteur. Kasi yun na nga, special rapporteur, they can see what's wrong, 'di ba? With the country. Paano pa kaya itong mga nasa gobyerno na they kept on harping na walang problema. Parang ganun, dinideodorize o talagang sinasabi outright na walang nangyayaring ganun. Dinidenay, parang ganun. So, how can you solve a problem by denying it? Diba? Parang ganyan. So, dapat i-recognize yung ganong mga problema. Especially, ang pinaka problema talaga natin ay yung mga deep-seated na pinagmumulan talaga ng mga problema sa bansa natin, yung mga pangangailangan nangangailangan ng socio-economic reforms. Ma'am, kamakailan lang po, last week lang yata nanawagan si Duterte tsaka si Alvarez ng paghiwalay ng ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi po ba parang act of terrorism to? Bakit hindi sila matumbok ng anti-terror law na to? Ibig sabihin, kumbaga may pinipili lang ang batas na to. Kung kakampi nila o dati nila kakampi, hindi nila pwedeng gamitin to. Ganon. So, eto naman sa issue ng ng Duterte at saka gusto niyang may mga pronouncement siya ng ganun. Sabi nga namin diyan, 'di ba? Ikaw na lang bumukod. Siya na lang ang bumukod. Siya naman ang may gusto nun, 'di ba? Parang ganyan. So, nag-instigate we can understand sa scenario ngayon dito sa Pilipinas na ganito ang mga pronouncement ng Duterte because nagkakaroon na sila ng matinding hidwaan with Marcos, 'di ba? Kasi yung kapangyarihan, di pwedeng dalawa ang kapangyarihan na nasa taas. So ngayon, magtatalo talaga sila. So yan ay indikasyon kung paanong nagwi-wither o nawawala na yung kanilang unity, yung only platform na meron sila. Unity daw kasi, 'di ba? So ganon. Kaya ngayon, humihiwalay na ang Duterte at gustong magkaroon ng sarili niyang hari-harian. Which is parang indicator ng mga na ganid sa kapangyarihan dahil gustong makapanatili sa kapangyarihan kahit na small quarter nung gagawin niya pa rin 'yon. Kaya parang ang mukhain namin dito hindi lang 'yan actually mas ang delikado pa nga niyang ginagawa ngayon, instigating the military and the police to destabilize, 'di ba? The nation. May mga ganong efforts na ginagawa sa ngayon. Kaya dapat talagang
tingnan ito ng mabuti ng Marcos administration. So sa kanila, sa pagitan nilang sa hidwaan nila, ang Pilipino naman kasi, ang mga mamamayan natin dito, parang, o sige, ba't nag-aaway-away kayo? Hindi nyo nga kami maasikaso. Di ba? Parang sila na lang yung nasa limelight ngayon na nag-aaway. Pero yung buhay ng mamamayan natin, nagpapatuloy. Meron tayong shrinkflation, di ba? Meron tayong hinaharap ng mamamayan natin yung joblessness, unemployment, matindi pa rin. Formal, no, konti lang ang formal work natin as opposed dun sa halos ang laki-laki ng ating informal work. Ibig sabihin, ang trabaho ng mga tao natin ngayon sa sariling pagsisikap lang talaga ginagawa para mabuhay. Marami pa ring migrante lumalabas sa ating bayan. Lahat po yun ng mga indicators ng natin. So, hindi maasikaso, tapos ngayon nag-El Nino, climate change. Ang hirap nung kalagayan ng mga Pilipinas sa kasalukuyan. Tapos may mga ganitong bangayan, hindi na nga maasikaso yung mga problema, nagbabangayan pa. So, yan, no? Masasabi natin doon, si Duterte talagang ginagawa niya yan, sinasabi niya yan, pronouncements niya yan, to be in the news. Kasi ngayon, in fact, irrelevant na siya. Ma'am, follow-up question tungkol kay Duterte. Kasi kung papansinin natin yung kasaysayan mula sa kay Aguinaldo hanggang kay Noynoy, no? More than 100 years, 6 trillion lang yung naging utang natin sa yung kabuuang utang panlabas natin. Pero sa 6 years ni Duterte, dinoble niya yun. Ginawan 12 to 13 trillions. So, wala po bang sisilip ng kung paano niya ginasta yon, yung ganong kalaking halaga, kung saan napunta yon na pwede siyang kasuhan ngayong hindi na siya presidente? Wala na siyang Dapat po, immunity? no? Dapat po. Oo. Siya talaga yung napakalaki, no? 13 trillion pumasok sa iba't ibang mga pangungutang din, 'di ba? Eskema ng pangungutang, kaya hanggang ngayon binabalikat natin 'yan, no? Hanggang ngayon, ang mga apo nyo po ay magkakaroon na ng utang. So, ganoon na yung no, wala pa man may apo na meron ng may utang na. So, ganyan yung kalagayan. Kung sa pagpapapanagot, kailangan pong malakas yung pwersa ng taong bayan na maniningil dito. In fact, ang kailangan po dito talaga yung mass movement, no? And people's movement na nagsasabi at nagpapapanagot nito. So far, sa ngayon po, wala pong nagrereklamo. Ang meron nga lang po na pinakamatapang nating nagreklamo, syempre, si Congresswoman Franz Castro dahil sa grave threats. So she was the one, the very first, na nagreklamo ng ganito laban sa dating Pangulo. Ayan. Kaya lang na-dismiss, parang ang tingin nga po ang tingin nga po ng ng iba sa Facebook, nakita ko, sabi parang umiiral yung mga hoodlum in robe sa atin, ha. Yung mga hoodlum na naka-robe. So parang ang hustisya sa atin para sa mayayaman lang talaga, pero pagka kalabang ka ng gobyerno, hindi ka papansin ng hustisya. Napakasakit po ng ganong sitwasyon sa atin. Totoo naman po talaga na napakaganit ng hustisya sa ating bansa. Kasi kung hindi, di sana po wala tayong mga cases ng mga extrajudicial killings, di ba? Si Zara Alvarez, si Eliza Badayos, mga human rights advocate, educator, si Leonela Pesadilla na pinatay noong 2017, Compostela Farmers Association, 'di ba? At saka marami pang iba, si Noy Bagbanwa, mga LGBT rights advocates, mga inabduct ng military. Meron tayong 162 women political prisoners. Nandyan po si Alexandra Pacalda, si Clendil Malabanan, development worker Rita Espinoza, mga women's rights advocates, writers, Adora Pay De Vera, si Frenchie May Cumpio, peasant women organizer, si Amanda Etcheanis. Napakarami po natin. So napakaano talaga ng sitwasyon, Tapos kahit po sa mga women deprived of liberty, sabihin na natin hindi to mga women political prisoners, 'di ba? Sa bansa po comprising of about
10.7% of total PDLs, no, ang mga kababaihan, 67% detained, no, na mga na sa kanila naka-detain hanggang ngayon. Ang ganit-ganit nung hustisya para sa kanila, no, slow and ineffective justice system. Out of the 14,073 women deprived of liberty, 87.9% o 12,365 still awaiting undergoing trial or awaiting judgment. So ibig sabihin ganun yung kalagayan, no, ng mga cases natin. In fact, namamatayan pa nga tayo ng sanggol sa wala tayong ganong facility. Kasi yung case ni Reyna May Nasino na ikinulong siya, isa sa mga progresibong activist, no? Progressive sa atin, because of fabricated charges, namatay yung kanyang anak doon sa loob ng kulungan. Nakawala na siya, na-dismiss ang case niya, pero wala na, namatay na ang kanyang anak. So, pathetic ang pumapatay, no, ang klase ng lipunan or klase ng gobyerno na pumapatay sa mga bata. Ma'am, hindi niyo po na itatanong, yung isa po natin kasamaan dito sa ugnayan sa Mipapawid, yung anak niya po, biktima rin ng abduction dyan sa atin. Si Ditz De Jesus, yung anak niya po si Basu De Jesus, yung kasama ni Kapunan, no? Yung kasama po na, no? So, nabanggit niyo na po yung tungkol dyan sa EJK, sa abduction. Tungkol po sa ICC, ano na po yung development dito sa ng ICC, ma'am? Well, we've heard no na kasi puro bali-balita lang eh. Wala pa tayong actual Konkreto. talaga na nalalaman, no, o na ebidensya na pumasok at nag-imbestiga. Pero we've heard na nag-imbestiga, ongoing siya, and there were pronouncement. Well, particularly Trillanes is very vocal dito, 'di ba? Sinasabi niya na pumasok na, nag-iimbestiga and awaiting na tayo supposedly by April ng paglabas ng sana, no, paglabas ng, we are awaiting sa paglabas ng warrant of arrest. And meron nga tayong narinig, no, nung nakaraan sa news kung saan inexpose ni Las Cañas na it was not only Digong, no, kundi pati yung involved ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, and of course si Bato. Kaya pala kinakabahan na si Bato de la Rosa, no, sa kanyang kasi yun apparently inire-ready na ng ICC ang warrant of arrest sa kanila. Hopefully po lumabas na yun. Yun nga po sana susunod kong tatanong eh. Sabi ko po, sana sa halip na kasuhin ni Digo yung hiwalay ang Mindanao, kasuhin niya itong kaso niya sa ICC. Ay sana nga, rekomendasyon din sana Oo. Pero importante po ngayon na lumabas yung mga biktima ng war and drugs, lalong-lalo na yung mga pamilya, yung mga nagrereklamo. Kasi during the time of Duterte administration, remember, sila talaga yung pinatahimik. Sila talaga yung parang hindi sila lumalabas eh, natatakot sila eh. So this is the time na dapat lumabas, magreklamo, dumulog sa lahat ng pwede nilang dulugan, ganyan. Kasi doon natin malalaman yung intensity, no? Yung sinasabi na thousands and thousands of drug war victims, no? Kaso ngayon kasi parang hindi sila masyadong kasi parang baka pag lumabas kami, balikan kami, 'di ba? Yung security nila, yung life nila ay nati-threaten pa rin, parang ganyan. So dapat siguro sa Marcos administration is get to give a safe haven dun sa mga mothers, sa mga victims, no, ng war on drugs. Ipakita, no, ipakita ng gobyerno, ng pamahalaan na seryoso sila, nabigyan ng hustisya itong mga nanay at mga nabiktima ng war on drugs. Yan. Okay, maraming salamat po. Congresswoman, sa kabuuan po, ano po masasabi niyo sa ginawang pagbisita ni UN Special Rapporteur Irene Can at sa kanyang mga naging rekomendasyon?
Well, isa po ang Gabriela Women's Party sa mga nag-submit no, ng report kay Special Rapporteur Irene Can. Kasi tayo po yung maraming cases din. Specifically nga, yung Gabriela Women's Party, di ba may ongoing case sa COMELEC. Tapos meron ding mga ginipit, merong mga kinulong, meron mga ginawan ng gawa-gawang kaso until now, no? Sa mga kababaihan, kaya yan yung ano natin. Particularly mga cases ito ng state-backed violence against women. Kaya welcome namin yung recommendation na i-abolish talaga yung NTF-ELCAC. Matagal na kasi itong panawagan ng kababaihan maging ng iba pang mga sektor. Moreover, dapat ibasura na rin yung anti-terror law. It doesn't meet, sabi nga niya, di ba, the international standards at nagbugal lamang ito ng napakaraming kaso ng warrantless arrests at illegal detention. Kaya labag ito sa karapatan ng mamayan, kaya dapat ibasura na. Okay, maraming salamat. Teka muna, bago tayo magtapos may ano tayo. Ma'am, kasi nung last time, 2 weeks ago yata, natalakay namin dito, nag-discuss kami about sa divorce kasi sa buong mundo, no, kumbaga dalawa na lang yung walang divorce ang Pilipinas sa Vatican dito sa Roma. So ano na po yung kasi yung status ng divorce law sa atin diyan sa Pilipinas, ano yung pwede niyo mabigay na update? Well, sa Kamara ni-recommit, ibig sabihin binalik ulit sa komite yung pagtalakay kaugnay sa divorce. Medyo hindi magandang balita talaga yun. Ano? But after noon, nang binalik sa committee ulit ng Populations and Family Development, yung committee chair namin, si Kong Ian D. and of course si Congressman Lagman at si Kong Yoyet Ferrer, kasama po natin, na ipinasa muli sa komite yung committee report. Kaya parang delaying tactics yon. Ibig sabihin, hindi priority or hindi ito isa sa mga prioridad talaga ng Kamara sa kasalukuyan. Ano? Baka charter change kasi ang inaasikaso nila. Kaya ganon. But anyway, yun, nakakalungkot. Kasi gustong-gusto sana natin talaga itong divorce bill na maipasa na. Kasi we've been, di ba, mula 14, 15, 16, 17, 18th Congress. Every Congress na lang ay sinasabi natin, pinafile natin ito. So until now, nothing is happening. Kaya parang kailangan siguro talaga magsalita yung 60-70% of our people that really wants divorce, no? Kasi yun yung mahalaga yung boses talaga ng mamamayan natin. If we really want it, talagang mangyayari naman yun. Pero sa ngayon, yung nasa Kamara, I don't know, kasi meron silang marami naman talaga yung mga co-authors. In fact, parang 80 plus yan So, maganda-gandang prospect sana, no? We were hoping na magtutuloy-tuloy yung debate, yung plenaryo dito, pero apparently, yun nga, binalik, ni-recommit. So, hindi magandang pangitain. Ma'am, kasi po kung dito po kasi sa Europe countries, particular dito sa Italy, no? Kasi pag may mga controversial issues po like divorce, abortion, etc. Kung may deadlock lagi sa legislative, ang panawagan lagi magkaroon ng referendum. Yung kumbaga let the people decide, no? Yung kumbaga magpatawag tayo ng botohan ng Pilipino kung gusto ba nila Pilipino yung tanungin natin, hindi kasi kaya nga sabi nung ibang komentaryo ang dami raw yung mga anti-divorce sa ating mga politiko, yung mga ipokrito. Ayaw nila ng divorce pero kaliwat kanan naman yung mga nila, di ba? Alam niyo na kung ano yun. So, hindi po ba posible na magkaroon ng gawin na lang referendum o yung daanin sa halala na pag-desisyonin talaga yung tao kung ano yung gusto nila? So sa ngayon, medyo hindi maganda yung iniisip na lang plebiscito at referendum kasi charter change and economic revision so kanilang gusto, no? So hindi naman natin yun gusto. Pero kung dun sa panawagan para doon sa divorce, well, it's really, actually, naka-survey naman siya
'di ba? Malinaw naman na gusto talaga ng mamayang Pilipino ang divorce. But there is no action right now. So kailangan siguro talaga mas paingayin, mas matinding paglalabi ang gawin para dito sa divorce bill na kailangan ng Pilipino. Talagang tayo na lang yung nahuhuli kasi sa last time ang Malta meron pa, dalawa pa eh. Pero ngayon wala na talaga. 4 years ago, nagkano na yung Malta eh. Nagkaroon na rin sila eh. Oo. So wala na. Pilipinas na lang ang nahuhuli. Wala na siyang ano. So yun. Okay. Maraming salamat po. Muli, pinapaabot po namin ang aming taos puso po salamat, Congresswoman Rin Brosas, kasi po alam po namin napakahirap gumising kayo ng okay lang po. Thank you, Alex. Thank you, Virgie. Oo. Kaya po maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at sana po sa mga mahalagang usapin ay makasama po namin kayo dito sa ating programa sa Ugnayan sa Himpapawid. Bago po yun, baka po pwede kayo namin mahinga na isang mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Well, oo. Ang mensahe naman natin sa ating mga nakikinig, pagbantayan po natin, vigilant po dapat tayo doon sa pagbabantay sa kasalukuyang nangyayari o nagaganap sa ating bansa, lalo na sa mga importanteng usapin sa atin. Unang-una na po yung mga pang-ekonomiyang issue dito sa ating bansa. Mahalaga po yun kasi kailangan nakapagpapakain talaga yung ating bansa ng ating mamamayan. Yun naman yung primarya talaga nating gusto. Tapos ngayon po matindi ang mga bangayan ng mga nasa posisyon, nasa kapangyarihan. Yun po makita natin, kailangan malaman din natin kung ano ang mga nagaganap dito dahil nagbubunsod po ito ng ibang mga halimbawa violence at kung ano-ano pa, kailangan alam po natin kung ano yung nagaganap. So pagbantayan po natin yon. Pangatlo po, siguro kumilos po tayo, magkaroon po tayo, sumama po tayo sa mga organizations, sa mga pagkilos na makatutulong para sa ating bayan, sa mga panawagan na importante na ihain natin kahit siguro sa international na frame. Kailangan pong malaman itong mga local na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga programa na katulad nito kasi nakapagpapahayag po ito sa malawak nating mamamayan at sa buong mundo. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Thank you, Egay. Si Egay, thank you po. Salamat. Alex po, tsaka si G. Maraming salamat po, Congresswoman. Maraming salamat po, Congresswoman. Thank you po. Thank you. Gabriela. Buhay daw po, Gabriela. Sulong ng Gabriela. Yes, Sulong Gabriela. Parang Gabriela. itagline namin yun Laban Gabriela, Sulong Gabriela. Okay, thank you po. Maraming salamat. Thank you, bye.